Hindi alam ng mga kamag-anak mo, naghihirap ako dito. Pero meron akong napansin na isang matandang lalaki na napansin ko doon sa kabilang kalsada. Doon sa bahay na yun, merong isang matandang lalaki na walang damit, palaging hubad siya. Nakatira lang doon sa isang barong-barong bahay. So sumilong lang ako dito sa isang bahay kasi sobrang mainit yung panahon. Tirik na tirik yung araw. So sumilong ako. Habang sumisilong ako dito, napansin ko yung isang matanda. Kakausapin ko siya. Samahan niyo ako, guys. Merong isang matanda na nakatira doon sa bahay kubo na yan. So lalapitan ko siya para kausapin natin at malaman yung katayuan niya sa buhay. So lalapitan natin. Dito na ako sa bahay kubo na tinitirahan ng isang matandang lalaki. Anong pangalan mo ulit, tay? Panpilo. Pampilo. Ilang taon ka na? 65. 65 years old. So, tay, saan ka nakatira, tay? Dito po. Dito ka lang nakatira sa bahay mo. So, bali, ito yung bahay mo. Grabe. Ito si tatay. Ito yung bahay niya. Dito siya nakatira. 3 taon siyang natutulog. Tinitirhan niya itong bahay na to na kung saan wala po siyang bubong. Grabe. Pag umuulan, umaaraw, dito lang talaga siya. Ito yung inihigaan niya, dito siya nakahiga. Open na open, oh. Walang bubong. Grabe tayo. Grabe tayo, natitiis mong matulog dito na walang bubong. Tay? Okay. Ano man lang. Tinitiis mo na lang dahil wala tayong choice. Walang komportabling tirahan. So tinitiis mo na lang dito matulog. Tapos palagi kang walang damit. Di ba? Ay, ito lang. O kasi yung mga damit niya, yung nakasabit ng mga damit niya, yun na lang yung sinusuot niya pang araw-araw. Pag gabi, umuulan, nagja-jacket siya. So yun na lang yung ginagawa ni tatay. Tay, kung may tutulong sa'yo, gusto mo bang may tumulong sa'yo, tay? Mabigyan kahit man lang pang bumbong dito. Gusto mo ba malagyan ng bubong dito? Oo, pwede. Okay. Tay, baka gusto mong humingi ng tulong sa mga viewers. So, baka gusto mong humingi ng tulong sa kanila. Ang ano lang, kailangan ko lang talaga yung pangkabuhayan. Good, kailangan meron ako pangkabuhayan. Pagkabuhayan. Wala man ako ibang pinagkakitaan. So, walang ibang pinagkakitaan. So, bali, yung kinikita mo sa... Tatanim-tanim lang ng mga ano, ng mga gulay. Oo. So, bali, yung kinikita mo na 60 pesos, yun lang talaga. Isang araw, 60 pesos. Wala. Pero, meron talagang isang araw na wala kang kita. Oo. So, kung wala kang kita, wala kang kinikita, wala kang pangkain. Wala kang pangkain. So, ibig sabihin, titisin mo lang yung gutom hanggang magdamag. May mga saging pa naman. Grabe so saging lang yung kinakain mo para pantawid gutom. Ito ang baloy. May saging siya. Tingnan natin. Anong baloy? Tingnan mo. Luyat pa ito. Luyat. Ayan, ano ko na Rosel. Baka mahinog man. Sige, sayang. Ito yung saging. Ito yung kinakain mo, tay. Oo. Grabe. Luyat pa yan. Ito yung kinakain niya, oh. Tingnan yung mga kabayan. Ito yung kinakain niya. Na saging. Para lang may pangtawid gutom siya araw-araw. Kasi kung wala siyang kinikita, sa loob ng isang araw, saging yung kinakain niya. Medyo hilaw pa to. Luyat, good. Di ba? Grabe. Hirap ang buhay mo, tay. So ito siya, kabayan to, oh. Yung diding niya, yung bahay niya. So hindi ka ba nalulungkot, tay, na dito ka natutulog? Okay lang. Tinatanggap ko mga naging kapalaran ko. Yung naging kapalaran mo. Di ba? Pero sabi nga, yung naging kapalaran mo, tinatanggap mo. Wala tayong ano eh. Wala tayong magagawa, no choice. Pero kung may pagkakataon naman may paraan pa. Kung may pagkakataon na pwede mabago yung buhay, Pwede. may taong tumulong. So kahit man lang dito pang bubong. Ito,
Yung higaan niya, oh. Dito nga sa Ito po. Ito pong unan ko. Ito yung unan niya, oh. Nakapix na. Fix na yung unan niya. Grabe. Para ba sa bagong tanim baghap. Sige, punta tayo dun. Ito yung pitsayan. Ito pala yung mga garden mo. Pitsayan. Ay, mga pitsayan. Masipag ka din pala tay, Ay, mag-garden. yung alugbati, para lang may makaong-kaong. Pag walang-wala talaga, lalapuhan mo lang yung alugbati, okay na. Ito, yung mga bunga ito, naalmusal ko yan. Pananghalian, panihagto kung may... Yung almusal mo. Oh, mga guyabano, maraming puno ito. Pero, pinaniguro ko ito na sabihin ko, paglagas na ako, puro prutas lang kakainin ko. Okay. So dito na lahat yung garden mo. Oo. Ito, puro langka itong tanim. Pinaniman ko ito ng mga langka. Yung mga nakakarinig sa akin, mga kamag-anak ko. Ito. Sige tay, tuloy mo lang tay. Hindi alam ng mga kamag-anak mo, naghihirap ako dito. Ang akala nila, ano ako, sagaan ng buhay ko dito, kay di naman ako. Tagasan po kayo tay? Lumblon po ako. Taga-Romblon ka? Opo. Ngayon ko lang nalaman yung kwento ng buhay mo. Taga-Romblon ka. Bali dayo lang si tatay dito sa Leyte. Taga-Romblon, wala siyang kamag-anak. Ni isang kamag-anak wala dito sa Hindi Leyte. ka makatrabaho dahil di ka kilala. Oo. May diskriminasyon ba? Sabi nga niya, hindi siya tinatanggap ang trabaho dito kasi Hindi ka kilala. hindi siya kilala, hindi siya taga rito, taga Romblon. So, sa mga taga Romblon dyan, sana matulungan po si tatay. Palagi siyang hubad araw-araw. Walang tumutulong sa kanya. Maski pambili ng sabon, wala. Pambili ng sabon, walang pambili ng sabon. Wala, naliligo lang ako na walang sabon. Naliligo lang daw siya na walang sabon. Naglalaba ko, wala sabon. Grabe. Paano mo na atin na maglaba ka na walang sabon, naliligo ka na walang sabon? Survival ah. Survival. Grabe ano? Ganun kahirap yung pinagdadaanan mo sa buhay. Kailangan tanggapin mo yung... Bibigyan tayo ng pera sa kanya para meron siyang pambili ng bigas. Kasi nakakaawa si tatay. Bigyan natin. Konti lang to ng halaga. Tay, tanggapin mo tong tulong na to mula sa Lakwatsero. Maliit lang to. Pero ang mahalaga, makabili ka ng bigas ngayon. Tanggapin mo tayo. Sige, tanggapin mo yan. Share nyo po yung video na to para makarating po sa Romblon kasi gusto niyang humingi ng tulong sa mga kapatid niya, sa mga kamag-anak niya, sa mga pamangkin niya dahil hindi po alam ng mga kamag-anak niya ang katayuan niya dito sa Haro, Leyte. Bili ako